Welcome to my channel Baknoy TV. Huwag kalilimutan mag-subscribe at mag-likes para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol kay Rodrigo Duterte na kung saan na-deny ang apela ng kampo ni Duterte ng ICC. Sa mga libo-libong ipinapatay ni Duterte na wala man lamang due process sa mga pinaslang maraming umiiyak na mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killings ni Duterte sa mga kawawang pinatay. Hindi sila nagkaroon ng katarungan dahil mayaman, malakas, maimpluwensya, makapangyarihan si Duterte. Pero ngayon nang nasa kulungan na si Duterte sa The Hague ay naghahanap siya ng hustisya. Bumaliktad ang tadhana. Dati-rati siya ang nag-uutos para paslangin ang mga kawawang biktima. Ngayon Rodrigo Duterte naranasan mo rin ang pang-aapi mo sa kapwa Pilipino. Noon umiiyak ang mga biktima ng extrajudicial killings naghahanap ng katarungan. Nag-iba ang tadhana, ikaw naman ang nasa kulungan. Naranasan mo rin ang ginawa mo sa iyong kapwa na animoy parang pusa ang buhay ng tao. Wala kang awa sa mga katulad naming mga mahihirap. Kaming mga mahihirap ang iyong banibiktima Mr. Rodrigo Duterte. Wala kang karapatan para maghanap ng hustisya, hindi pa sapat ang iyong pagkakulong sa The Hague kung ikukumpara mo sa libo-libong mga inosenteng ipinapatay mo, tapos sinasabi ni Harry Roque na alegasyon lang o paratang ang mga libo-libong ipinapatay mo. Ang maniniwala lang sa iyo ay kagaya mo demonyo ang pag-iisip tulad ni Bato de la Rosa, Sal Panelo, Harry Roque, Bongo, Alb Ayalde at pamilya mo at mga DDS na mga utak criminal. Wala kang naidulot na mabuti sa bayan, instead naghasik ka ng lagim sa bayan. Napakawalang hiya mong tao ka Rodrigo Duterte, kampon ka ni Satanas, mas masahol ka pa sa demonyo, dapat ka lang mabulok sa kulungan, ikaw at ang mga DDS ang nagpapagulo sa bayan, salot ka na sa lipunan Mr. Rodrigo Duterte. Ang ICC ay hindi yan kagaya ng mga fiscal, judges, at justices ng Pilipinas na mga korap, ang ICC at ang investigasyon, may isinasagawang investigasyon ang International Criminal Court, ICC, tungkol sa mga alegasyon ng crimes against humanity, partikular ang mga EJ case na may kaugnayan sa war on drugs, noong panunungkulan ni Duterte. In fact hindi alegasyon yan, kasi libo-libong mga inosenteng civilian ang namatay. Ang ICC ay patuloy na nag-iimbestiga, at ang proseso nito ay mahaba at komplikado, hindi yan katulad ng mga judges at justices na mga takot at kurap, kaya hindi nakakakuha ng hustisya ang mga biktima. Usapin ng pananagutan. Ang isyu ng EJ case ay nananatiling sensitibo at mahalaga sa bansa. Maraming grupo ng human rights at mga pamilya ng biktima ang patuloy na nananawagan para sa katarungan at pananagutan mula sa lahat ng sangkot. Ang paghahanap ng hustisya ay hindi lamang tungkol sa individual na parusa, kundi tungkol din sa pagkilala sa sinapit ng mga biktima at pagtiyak na hindi na mauulit ang mga ganitong pangyayari. Dito sa ating bansa na ang mga criminal pa ang naghahari instead na bigyan ng katarungan, sila pa ang tinatakot at ginigipit ng mga tiwaling fiscal, judges at justices at mga nasa gobyerno. Sa nangyari sa iyo Mr. Rodrigo Duterte ang tawag doon ay karma. Inabutan ka na ni karma sa mga libo-libong mga tao na inagrabyado mo, si Lord ang nagparusa sa iyo. Hanggang dito na lang ang video na ito, thank you for watching.